Meaning of life for you? Life for me, life is really, when you are in God, life is very good. Siyempre, ang buhay pahalagahan. Dahil minsan lang tayo mabuhay. Dapat unahin natin Panginoon. Napakahalaga po sa ating lahat kasi nag-iisa lang po yan eh. Wala naman po sigurong binigyan ng pangalawang buhay. So, To fight for survival. Minsan malungkot, minsan masaya. buhay na hindi ko may paliwanag. Hello, good afternoon. Ano pangalan niyo po? Ako pala si Net. Net. Ilan taon na po kayo nag-abroad? 2 years pa lang. 2 years, okay. Sa Dubai o sa ibang lugar na nagpunta na kayo? Yes, nagpunta na po. So total years mo na nag-abroad, ilan na? 5 years lang agad. 5 years. Bakit po kayo nag-abroad? Siyempre, gusto kumita ng pera. Alam mo na. Amy. Okay, ilan taon na po kayo nag-abroad? Dito po sa Dubai is more than 3 years. 3 years Sa na ibang po. bansa po is Okay. Okay, ano po pangalan niyo, ma'am? Virginia. Ano po? Virginia. Virginia. Okay. Good afternoon. Good afternoon po. Ilan taon na po kayo nag-abroad? Ilan taon na ba? 2016. 2016, so 8 years na. 8 years. Okay. Hello po, good evening. Ano po pangalan niyo, ma'am? Ako po si Marivic Ahos Lariosa, taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Okay. Ano po pangalan niyo, ma'am? Jenny. Jenny. Ilan taon na po kayo nag-abroad, ma'am? Almost 24 years. 24 years. Apo. Dubai lang o may iba pang bansa? Pali Riyadh and Jeddah. Aha. And then dito sa Dubai. Ilan taon na po sa Dubai? Ano na po ako sa Dubai? 4 years. 4 years. Magsi 6 years pala kasi airport ako before. Okay. May mga anak po ba kayo? Meron po. Ilan po? 3 po. Bali namatay yung bunso. Okay. Okay. Good evening. Good evening. Ano po pangalan niyo? Nida Maristela. Mami Nida ang tawag nila sa akin. Mami Nida. Ilan taon na po kayo, ma'am? 87 years old. 87! Yes. Ano po ang ginagawa ng 87 years old sa Dubai? Dito, Aha. nagtitinda ako ng mga makeup, perfume, everything you need. Ma'am, para po sa 87, ang lakas niya pa. Yes, I'm a retired teacher in Philippines. Okay. Ba't niyo po napili ang Dubai? Kasi, nandito ang mga anak ko dati. Okay. Siyempre, ang buhay may kahulugan yan. Siyempre, ang buhay pahalagahan. Dahil minsan lang tayo mabuhay. Dapat unahin natin Panginoon. Pangalawa, alagaan yung sarili at saka, siyempre, yung pamilya, wag mong kalimutan dahil kasama yan sa ating buhay. Sa mga tao, siyempre, mahalin mo rin sila bilang isang mga kapatid. Well, ang buhay is napakahalaga po sa ating lahat kasi nag-iisa lang po yan eh. Wala naman po sigurong binigyan ng pangalawang buhay. So, magpasalamat or i-treasure natin na nabigyan tayo or isa tayo sa mga nabigyan ng buhay, especially ganito katagal umabot yung yung buhay natin. Buhay is to fight for survival. That's it. Only. Okay. Ang buhay ay minsan Parang gulong. minsan malungkot, minsan masaya. Yun lang. Kumbaga, ang tawag nito, Anong ibig sabihin ng buhay ninyo? buhay na hindi ko may paliwanag. Ang buhay para sa akin is masaya na malungkot. Masaya dahil kahit papaano nakaka-survive ako sa pamilya ko. Malungkot dahil sa buong buhay ko na nag-abroad, hindi ako nakaka-stay ng matagal sa Pilipinas. Huwag mo akong paiyakin. What is the meaning of life for you? Life for me, life is really, when you are in God, life is very good.
very successful, very miraculous, you struggle everything in your life. Palagi man ako umiiyak, syempre, nasa ano ko lang. Pero laban lang, ganun talagang buhay. Bakit kayo umiiyak? Syempre, marami tayong mga naranasang lungkot dahil hindi rin basta-basta mabuhay dito sa mundo. Maraming pagsubok pero laban lang. Eh, yung sa mga pinanghihinaan ng loob, ano po yung masasabi ninyo? Huwag kayong sumuko dahil marami pang pagkakataon. Laban lang, may mga opportunity pa na naghihintay. Tiwala lang sa may kapal at dasal. Parang last week lang po, yung homesick. Homesick talaga. Last 2 weeks. Last 2 weeks? Opo. Bakit po? Sa boyfriend ko po. Naalala, hindi naalala. Lagi ako umiiyak. Bakit po? Problems, family problems, homesickness, lahat na, situation, na ganyan. Siyempre, may naranasan na ako nung mga experience ko bago ako nagpunta dito. Pero nasa puso ko lang. God knows everything. Ano po, actually po siguro yung first 3 to 6 months ko po sa unang alis ko po. Homesick po talaga. Marami din hindi pinaka. Siguro yung bumaba yung estado ng buhay ko from the top going to the down. Until now, parang hindi pa ako nakakabangon, hindi pa nakakabangon yung pamilya ko. Kaya nandito ako sa... Kasi dati, kilala kami din sa amin ko. Siyempre, nahihirapan akong bumangon sa galing sa taas na bumaba. Hanggang ngayon, pinaglalaban ko pa rin. Yung prinsipyo ko, habang may buhay, kailangan may pag-asa tayo eh. Siyempre, malay mo, baka manalo tayo ng loto someday, di ba? Ang maging caregiver sa Saudi. Kasi nagbantay ako ng bedridden na matandang babae na kami lang dalawa doon. Tapos, wala akong nakakain halos. Pero hindi yan alam ng pamilya ko lang. Basta nag-aalaga lang ako. Kasi wala naman kaming kasamang mga anak niya. Ganun. Bali, kung kailan lang siya dalawin, doon lang siya mabibigyan ng pagkain. Kaya yung sahod ko, dati, kung ano yung sahod ko, yun na lang binibili ko para makasurvive. Ako? Yes po. Ang aking pinagdaanan dito, ang aking anak ay nakulong nang wala siyang kasalanan. Because of her friend. Really? She's already, one year, more than 1 year in Sakwan, sa Al-Awair, in jail, pero hindi kasalanan ng aking anak. Pagtulong niya sa kanyang kaibigan. Masaya akong tao, no? Minsan malulungkot. Pero okay lang. Kaya ko naman. Tiwala lang at pray lang sa Panginoon. Opo, masaya po kasi bukod sa nakakatulong ka sa pamilya is parang nagagawa mo yung gusto mo, nabibili mo gusto mo sa perang na-earn mo. Opo, ma'am. Masaya po. Masaya po. Masaya dito sa Dubai. kahit walang matira sa sahod, masaya pa rin. Yes, very. Bakit po kayo masaya? Laging masaya. Because I have no problem here in Dubai. I have lots of anak-anakan and I have lots of friends. Mukha nga po. Oh yes, Okay. because I appreciate this person. Kadya, fight lang po. Yun lang yun. Kasi dito sa mundo na to, hindi naman basta-basta yung buhay natin. Marami tayong problema na madadaanan. Kaya kailangan maging strong tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kunting problema lang, agad susuko. Hindi ganun yung buhay. Kasi dito, kailangan matatag ka para makasurvive ka. Sa age ko na to,
marami na rin akong pagsubok na napagdaanan, pero nalakasan ko pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sumusuko. Well, yung sa mga tao po na pinanghinaan ng loob, huwag po masyado tayong panghinaan ng loob. Well, makaka-relate po yung mga OFW dito na pinanghinaan ng loob kasi bukod sa pamilya sa Pilipinas na alam niyo po yung mga problema na sinasabi nila sa atin, ano lang po, hindi naman po yung problema yun is andun lang, masusolusyonan at masusolusyonan po natin yun. Hanggat may buhay po tayo. Laging ko sinasabi, ano man ang mangyari sa inyo, laging kumapit kayo at lumapit kayo sa Panginoon Diyos. Okay. Walang imposible sa God. Masasabi niyo sa may mga magulang na nawala rin ng anak. Siyempre, katulad ninyo, may mga katulad din na parang hindi maka-move on. Hanggang ngayon, umiiyak. Ang masasabi ko lang naman sa kanila na pare-parehas na lang natin tanggapin kasi hindi naman natin ginusto yun. Siguro may dahilan na rin yung Diyos para mangyari yun sa kanila, mawala sila sa atin. At saka isa pa, kapag kasi iniisip natin yung anak natin agad, masakit kasi imbis yung anak ang magdadala sa atin. Tayo ang naglibing. Tayo pa yung talagang naglibing. So, ang sa akin ay, ano lang, Pinagpasa-Diyos nyo na lang. maging matatag lang muli, tapos ipasa-Diyos na lang, lagi mo na lang siyang dalhin sa prayer mo, para pagdating ng oras, kaya mo siyang let go. Let go. Akala ko ikaw ay aking totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Gaano man kahirap ang buhay at wala kang makitang liwanag, tumingala ka kabayan dahil hindi pa tapos ang laban.